Bahala kayo kasi marami na kaming bala, hindi ba? Mm. Ready na kami mga bakla. Alam Mm. niyo, ready na kami. Papunta pa, nag-iisip pa lang kayo ng pangarap. So ready na kami. Kaya pagdating ng Correct, oo. pagdating na ng essay writing contest, bakla, talo Oo. kayo. Ano Oo. tayo? Data for data tayo. Ganyan ang mangyayari Correct. on the road to 2028. Ngayon, Oo. siguraduhin ninyo, yung ipambabato nyo sa 2028, ay pag tinanong namin ng, o yan bang pambato ninyo, ay meron ba yung ni-lead na city? Can we see the achievements ng taong yan by leading a city? Pag sinabi ninyo, ay hindi, kasi ganito siya. Well, we don't want someone who has no experience in actually creating something by actually governing, legislating, passing a law and something like that is not governance in the vocabulary of DPS. And yung pinagmamayabang nila na grupo ng population na supposedly nakopo nila, na corner nila because they spent so much time going to universities, engaging with the Gen Zs, ganyan-ganyan. Grabe yung nila diyan grabe yung what do you call this? Yung kanilang pag-brag na di ba initially sinasabi nila nagpanalo raw kay ibang mga kabataan, ganyan-ganyan. And then last night, di ba, Daniel Long was here. Sabi niya, yung SWS survey says that in the previous survey period, November to December, ang Gen Z, ang satisfied na Gen Z kay Inday was 17%. And then, for the same period ng 2020, that's 2024, for the same period ng 2025, it became 47%. So, 30% uptick in 1 year. Ang Gen Z. Kaya nga yan Kaya nga na sila, todo na sila ng mga ganyan. Kita mo, saan-saan to sa TikTok, which is a Gen Z platform, no? So, nakikita na nila. Pero the thing is, ang hero ngayon ng Gen Z ay si Barsaga. You cannot deny it. Barsaga is now the hero of Gen Z. Wala kayong katumbas ni Barsaga. Wala kayong katumbas ni Kiko Barsaga. As in nada. Yan ang problema. Ha? Si Renico daw. Sino yan? Yung Kabataan Party List, ang nakakaloka, no? Tine-template nila yung pa-virgin kinembot. Di ba to si Risa? Kasi naiirita talaga ako kay Risa pag ini-interview siya. Yung parang sobrang, sikip ka. Masyadong pa-virgin. Masyadong pa-virgin. Tapos, wait until you see Sara Ilago. Mas pa-virgin? Mas pa-virgin, be! As in, sabi ko, putang ina, yung ba yung template nito? Totoo naman kayo mga putang ina ninyo. Yan talaga po kung magsalita parang, sikip-sikip ko po, mga kababayan. Ako po ang pinakamasikip dito. Sobra kang sikip, ang ganda-ganda ko po. Ganun na ganun magsalita. As in, yung talagang, alam mo, ang bait-bait. Yeah, so ang niyan is wala na, they haven't kita mo, how can they, di ba yung bilyonaryo may balita sila na tinatanong nung yung anong reaction ng market sa announcement ni Inday Sara. Tapos sabi na lang nung ini-interview, well, the market, the stocks exchange is up now and it's this is its highest in 7 months. In this situation, So parang, girl, that is the sentiment of the market. Di ba? Kung i-correlate mo, of course, correlation is not causation. Maraming reason kung bakit tumaas yung there are factors why the market actually
rallied, no? Pero kasi sa stocks exchange kasi holistic kasi yan tumingin ang mga investors eh. Hindi lang ano yan eh, kasama na dyan yung general context nung kung nasan yung uh, general context of the stocks exchange. So kaya hindi rin natin maihiwalay yung announcement ni Sarah kasi it's the major political event. It's a major political event. Kaya nga di ba sinabi nila nung yung flood May control. impact sa ano, may impact siya. sa speculation, oo. May impact siya sa Market valuation ng market. May impact siya sa valuation ng market. So yung, kalimbawa di ba yung sinabi din yung flood control, bumagsak talaga yung stock exchange during the flood control. So ngayon, may influence sa speculation eh. May influence sa speculation. Pero ngayon, ang nangyayari kasi sa kanila, ano pag-usapan natin? Halimbawa, kasi, ano? And then pag-uusapan natin, I would just like to talk about, kasi yung pag-uusapan na yung mga achievement ni Inday. And I really wanted to talk about it. Kasi, a lot of people would say, lahat ng mga content ngayon ng mga pinks at mga yung mga galit kay Inday, lagi nilang tinatanong, ano achievement ni Inday? Ano achievement ni Inday? And I know this is going to be the conversation until 2028. 2028. And, magkakaroon na naman ng forced recitation ang mga Duterte supporters sa... Oo, magkakaroon naman tayo ng essay writing contest. Oo, ganon. Actually, todo yan. Kasi Inday has been a mayor. Si Leni Robredo has never been a mayor. Kaya ang focus nyo lang, yung vice president siya. Kami, ang dami namin yung bala. From vice mayor si Inday hanggang vice president siya. Diba? Kaya wala kayo. Diba? Tapos si Leni wala siyang executive experience. She never led a city. She has no exhibit A. Sarah has exhibit A. Correct. And those who are saying na na parang ang banat kasi nila dyan, Sas, si Sarah, maganda naman na yung Davao nung naging vice mayor si Sarah eh. Ganyan. So parang anong achievement niya as a mayor? Actually, meron siyang achievement. Hindi naman sa maganda na yung Davao. Ano ba yung, maganda talaga yung Davao. The thing is, what did she add? What value she added? Yes. And diba? there are, there are measurable values. Diba? Yes. Bahala kayo kasi marami na kaming bala. Diba? Ready na kami mga bakla. Ano niyo? Ready na kami. Papunta pa, nag-iisip pa lang kayo ng pangarap. So ready na kami. Kaya pagdating na ng essay writing contest, bakla, talo kayo. Tayo? Data for data tayo. Ganyan ang mangyayari on the road to 2028. Ngayon, siguraduhin ninyo, yung ipambabato nyo sa 2028, ay pag tinanong namin ng, yan bang pambato ninyo, meron ba yung ni-lead na city? Can we see the achievements ng taong yan by leading a city? Pag sinabi ninyo, hindi kasi ganito siya. Well, we don't want someone who has no experience in actually creating something by actually governing, legislating, passing a law and something like that. It's not governance in the vocabulary of DPS. For DPS, governing is actually doing something on the ground. Actually, improving there is a measurable improvement in the quality of life of the governed. Ganyan ang laban na, binibigyan na namin kayo mga kamping pointers for for Bardagulan on the road to 2028. Yun ang tatanong namin, ano bang CV niyan? O nakatapos ng ganyan? O anong city ang nilid niyan? Anong nangyari? Did it improve? What added value did that person's leadership added to the previous administration of that city? Ganyan bakla ang labanan. True. Makinig kayo mga baklang mga DDS essay writer essay writing warriors.
Oo. Ganun ang ano ha, ganun ang replyan. Ha? Oo. Kailangan Oo. ano, may measurable ano, it should be measurable. It is may data specific. Yeah, oo. Well, ang ano 'no, yung hindi masyadong napag-uusapan na achievement ni Inday Sara as a mayor, she led the Regional Development Council. Si Inday Sara ang nag-lead ng Davao Region Development Council. So, yung mga trade deals was actually forged by the Davao region through the leadership of Inday Sara. So that is why you have a deal with China on the durian and other fruits. So ngayon, yung pambato namin, mga campings, has experience in forging international trade deals. Correct. Correct. And yung result yung result na yon ni Inday improve the economy via Of Davao region. of the Davao region, not only Davao City. Ayun. So ibig Ako sabihin mga I have to repeat this again and again kasi nagkamali ako dito eh. Nung nagkaroon ng nung lumabas yung trade deals ng Pilipinas at saka ng China doon sa durian, I thought it was the achievement of Bongbong Marcos. I thought it was his. I thought it was his. Kasi yun yung nung umalis si Inday, kasi yung mayoralty term ni Inday, sandwich at 2010 to 2013, tapos nag-practice siya sa kanyang law firm 3 taon. Pagkatapos 2016 to 2019. Tama, yon 2016 to 2019, tas yun na, dumalis na siya ng vice mayor siya mayor siya sa Davao, ganon. So, meron siyang lull na isang term. So, meron siyang na-sandwich na ganyan. So 2016 to 2019, 2019 to 2022, mayor siya ng Davao. Ayan. At that time, yun nga, naging leader siya nung Regional Development Council sa Davao. And through her leadership, she was able to forge these trade deals with other countries. And one of it is China. And yung commitment nga na yun ng China to get durian from the Philippines for a certain period of time. So ibig sabihin, mga campings, dapat yung pambato nyo may ganyan sa CV. Kasi kung walang ganyan sa CV, hindi ka maniniwala sa inyo. Wala. Ano lang, eto sera lang kayo. Diba? So ibig sabihin, yung pambato namin bakla, gaganyan-ganyan lang yan. Pero astig. Oo. Correct. And ito pa yung isang ito pa yung isang hindi nila ma-duplicate sa mga Duterte Duterte politician eh. Of course, Inday Sara, prinsesa ng Davao yan eh. Kasi ang hari ng Davao si PRRD. So ngayon si Inday, prinsesa ng Davao yan. So meron talaga siyang bentahe. Tumakbo siya, siya ang pinakabatang mayor at unang babae na naging mayor ng Davao City. Okay? Prinsesa ng Davao. So a lot of people would think na, hindi, hinand over na lang sa iyo ni PRRD ang Davao ganyan-ganyan. Parang hindi naman pinaghirapan na ni Inday masyado kasi marami namang kumbaga parang the city was okay, the city was fine. Ganyan. However, okay, what they did not realize is si Inday, marami talaga siyang in-spearhead na programa na yung magandang city, pinaganda pa niya lalo. Lalo na because she was able to add really strong policies na hanggang ngayon ginagawa ng Davao. Yun yung maganda sa Davao. Yung leadership ni PRRD, when Inday Sara took over, she was able to build upon the wins of the father. Ngayon si Mayor Baste, siya ngayon yung mayor ng Davao City. He was able to build upon the wins of her sister. And I don't think I don't think other political dynasty would be able to do that. Duterte lang. Yung kay Inday, nung naging mayor si Inday, maraming galit kay Inday na Davaoenyo. Mga Davaoenyo, yan makuda. Makuda ang mga Davaoenyo. Spoiled sila sanay silang magreklamo.
masunurin din. Pero reklamador din yung mga yan. So when Inday became the mayor of Davao City, ang dami na lang reklamo kay Inday. Kasi si Inday, hindi siya katulad ng tatay niya. Yung tatay niya madaling pakiusapan, si Inday hindi siya madaling pakiusapan. So meron din talaga silang honeymoon period si Inday at yung mga Davaoenyo. Pinagtatanggal ni Inday ang daming tao ng tatay niya sa munisipyo. Pinatanggal ni Inday yung TV sa buong munisipyo. Ang dami talagang bad trip kay Inday, sa totoo lang. Hindi tinanggap si Inday ng mga Davaoenyo ora-orada kasi nga yung brand niya is very different dun sa tatay niya. Ayun. So, no, imagine niyo na lang yung mga empleyado doon na walang tenure na tinanggal. Yung lifestyle ng mga empleyado doon sa munisipyo na matagal na nasanay sa TV, tinanggal ni Inday ang TV. 'Di ba? Ganon. But anyway, the Vaweños understood the brand of Inday when it comes to leading the city. Ganon. Para sa kanya, importante na you deliver all the time. Yung approach ni Inday sa city governance, is like yung kumbaga parang very particular siya dun sa magiging result ng lahat ng policies. When we were doing the Tay Kami Naman signature campaign sa Davao City, just beside the Davao City Hall, yung head ng Employees Association ng City Hall approached me. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ma'am, officer po ako ng Employees Union dito. Sabi niya gano'n, alam mo ma'am, may kwento ako sa'yo. Sabi niya gano'n. Alam mo ma'am, si Inday, nung naging mayor namin siya dito, akala na, parang yung hindi siya hindi kasi siya yung, hindi raw kasi siya kasing friendly nung tatay niya. Ayun. Joey, Davao City as a chocolate capital chocolate capital was achieved during Inday's term. Yeah, that I know. Even the tourism program, yung Davao Life is Here, kay Inday yan. Hindi. Kaya, sorry kayo mga Bex. Ready kami. Anong akala? Sige, bahala kayo magsabi wala siyang achievement. Sabihin niyo na yan ngayon, okay lang. Kasi pagdating ng panahon, magbubulagaan tayo, girl. Yun ang masasabi ko sa inyo. Siguraduhin ninyo yung ibubulaganin yung bonggang-bongga ng mga programa na talagang nagawa ng inyong pambato. Correct. Ay talagang meron kayong wala kaming proposed a law, walang ganyan ha. Wrote a law, walang ganyan. Hindi ganyan ang amin. Aminin niyo yan, mga Bex. Expansion of special education program in Davao City. Ganun! Mga bakla! Bakla kami. Ang mga eksena namin, bakla, yung talagang measurable, ganyan. Correct. Ano tayo, girl? Alam mo yung ginawa namin noong 2016 yung kay PRRD. Anong ginawa namin? Sinampal-sampal lahat ng mga tao ng mga nagawa niya for Davao City. Correct. Ganon ang magaganap uli ngayon, mga Bex. At sinong kalaban ni PRRD noon? Aba, bongga mga kalaban niya noon, ha? Mar Rojas, Binay, Grace po. Sino ba yung isa? Ayun, basta yung tatlong yun. Binay, Grace po, Miriam, saka yun ang mga napataob ni PRRD noong mga panahon na yon. At kung yung mga ipapambato ninyo ay hindi ka-ranking ni Mar Rojas, Grace po, Miriam, at ni Binay, bakla, PRRD pa yun ha. Ito Inday Sara. Iba si Inday Sara, Bex. Talagang, girl, wala kaming pakialam kung anong sabihin ninyo na hindi niya nagawa ito yung vice president siya. Dahil alam lahat ng mga Pilipino na iniipit siya ng administrasyon nung siya ay vice president. Pero mahaba ang aming listahan ng mga capabilities ni Inday Sara na proven and measurable. Kayo, the prowess of Inday in doing in implementing peace and order measures in Davao is actually more articulate than the father.
So, Totoo yan. mag-aano tayo, girl, maglilistahan tayo ng, at ano to ha, Achievements. measurable and, may exhibit A. Kailangan kayo may exhibit A ha. Ganyanan tayo, mga Bex. Exhibit A. Oo. Ganyan. Kayo na exhibit A ninyo. Hindi po pwede, ano lang tayo, girl. At syempre, bongga pa naman ngayon, girl. Di ba? Mm. Marami nang pwedeng pumunta ng Davao at investigahan nga kung totoo nga itong mga Kung totoo o sinasabi. hindi. Oo. Oo. Di ba? Correct. Pwede siyang i-verify. So, yung mga tao pupunta doon para mag-verify, katulad nung nangyari kay PRRD. Remember, nung tumatakbong presidente si PRRD, ano mang ginawa ng mga Pilipinong hindi kilala si PRRD? Pumunta sila ng Davao para imbestigahan nga ang Davao kung totoo nga itong mga pinagsasabi. At na-shock sila. At na-shock sila. Ngayon, Oo. gagawin uli namin yan. Girl, we know how to play this. Okay? Oo. We already know how to beat you. Oo. Ang hindi masabi kasi namin- nila alam Hindi nila alam that Inday Sara was actually, Davao City was very, very decorated at the time Inday Sara was the mayor. Ayun ang Kasi masabi yun ko. yung time na hinihit ng Davao City lahat ng KPI ng lahat ng performing city, ng Oo. highly urbanized city. Yeah. Ito lang masasabi ko. We know how to beat you. We exactly know how to beat you because we have done it over and over again. Ngayon, you don't know how to beat us kasi you've never beaten us. Siguro if you cheat us, no? If you cheat us, you can. Pero, you might be assuming that we will have the same strategy. True. Ayun. Pero girl, can you imagine we can simulate futures now. True. Ayun. Tapos, ano ang tawag dito? We have the skill to simulate, to actually not just to imagine, to actually computationally simulate different futures and prepare for everything. So, girl, handang-handa kami sa laban na ito dahil dahil sinabi na ni Inday Sara na she wants a bloodshed. Oo. Totoo. So we will give a bloodshed. True. A bloodbath. Ayun. Ituloy ko daw yung kwento yung tungkol dun sa employee association na officer. So ito yung kwento niya. Nilapitan niya ako. Tapos pagkwentuhan siya ng very, very slight. At that time, busy kasi yung signature campaign sa Davao City. No? Kasi talagang hindi nauubos talaga yung tao. Sobrang dami talaga yung nagpupunta. And one of the most tiring na signature campaign na pinuntahan namin. Nung sabi nung officer, sabi niya, alam mo Miss Joy, may kwento ako tungkol kay Inday. Si Inday, nilapitan kami niyan. Tinanong niya, ano ba ang concern ng mga empleyado ng munisipyo? Ganyan. So nagbanggit lang siya ng few things. Sabi niya, well ma'am, healthcare program, ganun. Ang tawag dito, sana mas malaki yung coverage, ganyan. Tsaka ma'am, housing, ganun. So very, very casual lang daw yun na conversation. Hindi niya ina-expect na parang, parang kamustahan lang, chika lang, ganyan. Yung parang tinanong ko lang, Sas, ikaw, kumusta ko dyan sa China, ganyan, emerald, ganun. Tapos nagsabi lang siya, eto, ganyan, nilalamig, ganun, yung mga ganon. Si Inday, natatandaan niya yun. Natatandaan niya ganun. And nung kinwento ko to sa kakilala ko, sabi niya, actually, ganyan talaga ang mga Duterte. When you say something to them na problema, they really have a special place dun sa brain nila na ililista talaga nila yon to see if maybe in the future they might be able to address it and things like that. Ganon. Sabi nung officer, Miss Joey, 1.5 year after that, binalikan ako ni Inday. Tapos pinakita na raw ni Inday kung ano yung pwede niyang mai-offer doon sa mga employees ng munisipyo. And so, yung mga employees ng munisipyo ng Davao City, meron na silang housing program. Tapos, better na din yung kanilang
coverage sa health insurance. Di ba meron kang PhilHealth, tapos meron kang private insurance na health insurance na binabayaran rin. I think, I do not know if half or more than half nung premium. Ganon. But, that makes the employees of the City Hall less worried. Diba? Mga ganon. So, yun. Ganon sila. Ganon sila. Ayan. Yung anak ni Dr. Bello na si Quark Henares, nagtanong sa threads kung ano daw mga nagawa ni VP Sara as VP, DepEd Secretary, and ano daw ba loss authored niya. Ang daming sumagot sa kanya, nilike na lang comments. Yung tanong na, kung tinanong niya yung loss na authored ni VP, is a very stupid question because VP was never a legislator. Ayun nga eh. So ibig sabihin, si Quark Henares, hindi niya alam wala siyang alam politically. Oo. Wala siyang alam. Tapos in the guise of mangbabarda, kunwari, nagtatanong. Well, sino ba si Quark Henares? Bakla wala kang connect sa masa. Mm-hmm. Nobody knows you. Nobody cares. And as of this moment, the kakamping thought leaders and whoever they get are irrelevant now. Mm-hmm. They are, dahil hindi na nga nila ma-justify itong mga pinagagawa ng mga thought leaders, na mga hinire nila during the 2022 election na binabarda si Bongbong, tapos nakikiparty ngayon kay Bongbong. Mm-hmm. True. Wala na yan. Actually, bahala na, hayaan nyo na lang sila, girl. Kasi, itong mga to, wala. They won't really, hindi yung ginagawa nila noong 2016 and 2022, it's the same. It's their same tactics, their same behavior, and alam na natin na patutunguhan yan. Oo. At ang patutunguhan nila ay Inidoro. 100% covered po kahit contractual sa City Hall, sabi ni Gavino ang. Totoo yan. Totoo yan. So yun. Sa city planning barkada ko, 2016 pa lang, laid out na ni Inday plano for the bus system para hindi ganun kalaki utang ng Davao. She is 1,000 steps ahead bago pa siya mag-reveal ng step 1. Yeah. Anong comment nyo kay OG Diaz sa sinabi niya kay VP? Anong sabi ni OG? Ano sabi ni OG Diaz? Gunggong kasi sila, sinisira nila ang Davao, kaysa ganito, kaysa ganyan. Ang hindi nila alam siguro, katangahan, yung mga constituents nila na pumunta sa Davao, sila mismo makapagpatunay na Davao ay maganda. Ayun. Well, anyway, so yun. There are so many achievements of Inday. Many of it are yung innovative sa Davao City. Umalis si Inday, debt-free ang Davao. Inday was able to manage terrorism threat sa Davao. Confirmed terrorist. Na-manage ni Inday. Sino ba yung iba pang mga city na merong ganong klaseng problema na na-manage nila? Diba? Si Inday, nahuli niya yung terorista. Nahuli niya, so nag-suicide na lang. Yung terorista. Ngayon, sinong local official na ganun katakot ang terorista dahil piliin na lang nung terorista na mag-suicide, Nahuli yung terorista sa hotel. So, ang ginawa ng terorista, nag-suicide na lang siya. Ang daming remember nung 2016, may Duterte story. Bakla, magkakaroon uli kami ng may Duterte story. Di ba? Naalala niyo yung nung panahon ni PRD, yung mga viral na may Duterte story na ang dami. Ang dami nung may Duterte story. So ngayon, magkakaroon yung maraming may Duterte story. Yung may personal experience kay Inday. So, I'm really,
alam na, we know how to play with this game. We know how you're going to play this game. And ano na lang tayo, game on. Pagalingan Ganun na na lang lang. tayo. Oo. Game, Pagalingan game na lang on. tayo. Game on, game on. Hindi ba? So, ayun ang mangyayari. Ano rin masabi ko sa Bam Sara? You know what? I don't, una-una, they need to have, yung kalaban, they need to have a pair in order to defeat Sara. Naghahanap sila ng VP, kailangan na nila ng matinding tandem just to defeat one woman. Wala pang vice president si Sara, ha? Ang haba naman ng ang haba naman ng statement ni OG Diaz. Ano ba yan? Talaga? Huwag na. Oo. Kapagod. Haba. Ang dami-daming ebas. Parang, talo ka pa rin. Talo ka pa rin kayo. Ayun. Joey, tama ba understanding ko? Maliban sa PhilHealth, may additional healthcare insurance sa Davao City employees. Gawan ko kasi ng content. Yes, meron silang usually, to be fair naman, hindi lang naman Davao City yung ganyan. Yung ibang mga LGU at saka yung ibang mga, even yung mga schools yung mga school principals nila, nag-ano rin sila, naghahanap rin sila ng parang yung coverage na additional on top of the mandatory health coverage. Yun yung PhilHealth, ganun. So, pagalingan na lang kumuha ng deal. Ayun. At palakihan ng i-cover ng government office. Usually, hindi kasama yung mga contractual. Usually, ang inaano lang ng mga, sinasagot lang ng mga government offices. Yung mga yung mga may item, ganon. Pero sa Davao City nga, yan, sagot nila lahat. Nako-cover lahat. Ayun. Natatawa ko sa mga batikos nila kay VP. After sa press con niya, bilang isang Dabawenyo, alam namin ang diskarte nila. Paano nila harapin ang mga problema. Tandaan natin, din niya sinabi na 2028 siya tatakbo. Sabi ni DC Paranormal. Sana may NPA story din sa Mary Grace Piatos. Ayun. Anyway, eto pa. So, okay, yun na, as a mayor, ang dami nang na-achieve ni Inday Sara. And then, after that, naging vice president siya. Naging DepEd secretary siya. Doon muna tayo doon sa DepEd secretary siya. Ano yung mga achievements niya nung DepEd secretary siya? As sinasabi ng iba, wala naman siya naging achievement nung DepEd secretary siya. She was 18 months as a DepEd secretary. 18 months lang siya naging DepEd secretary. Napakaigsi. Napakaigsi nung panahon na yon. You really expect her to solve the problem of our educational system. So sabi yung matatag curriculum, wala naman daw. Matatag curriculum is a program that reviews the K-12 curriculum. It is something that is needed to be done. Matatag curriculum unload the students of many subjects na supposedly hindi naman na dapat pa i-burden yung estudyante. Kasi sabi, wala naman ako nakikita magandang epekto niyan. Hindi mo talaga makikita yung epekto niyan. Agad-agad. Because matatag curriculum is a result of the review of the K-12 curriculum. Ngayon, yung matatag curriculum, pinag-aralan yan. Dapat ang tanong dyan, yung matatag curriculum, ano ba yung basis niya? Nung na-establish yan, bakit ba yan ginawa? Diba? Ginawa siya, basically, to revisit yung mga, ano ba yung mga subject na talagang magagamit ng mga estudyante? Ano ba yung mga subject na dapat talagang pagtuunan ng pansin? Ano ba yung dapat tanggalin dyan? Ano yung dapat emerge? So ngayon, it's not an invention na parang it come out of nowhere. Kung wala kang matatag curriculum nung panahon ni Inday, ibig sabihin, magtsatsaga ka pa rin doon sa unreviewed na curriculum na gumagana na for more than a decade na hindi man lang ni-revisit at ni-review. Ayun. So,
Inday was able to roll out programs that are pro teacher. Now for the first time, yung mga teacher, meron ng may mga programa na that is really looking after their welfare. Meron silang 30 days uninterrupted vacation. Nabawasan yung na-manage, at least kahit papaano na-manage ng mas efficient yung kanilang workload. 'Di ba? Joey teacher ang ate ko, according to her, pinadali ni VP yung work nila sa program niya. Now si Angara, ginamit yung mga program niya pero pinalitan lang ng name. Yung plan ni VP ginamit lang daw. Yes. Yes. Kaya kinancel, kasi ang sinasabi nila, kinancel yung matatag curriculum, pero actually ganun lang rin yun. Hindi lang na ginagamit yung matatag. Ayun. Si Attorney Barry comments on VP press con says it's weak daw. Hello, Barry believes that Lenny is strong. Ang gagawin natin doon? Paniniwalaan ba natin yung comment niya? Ayun. So, yun. So, merong isa ring criticism doon sa achievement ni Inday, sa ginawa ni Inday, kasi isa sa mga staple na programa sa DepEd is yung feeding program. Ngayon, dahil nga sobrang lawak ng feeding program na ito, syempre hindi lahat yan minamanage sa school level, sa division level ng DepEd. Ganon. And napakalawak nito. At mind you DepEd is the biggest government agency. 60% ng government employees nasa DepEd. Do you know that? 60% ng government employee nasa DepEd. Ganun karami ang DepEd employees. Ayun. So, hindi yan madali. Hindi yan madali na parang, all of a sudden, kailangan mabago mo agad ang mundo. Ganon. Yung instructor ko sa earning units, ang tagal niyang teacher, sa panahon lang ni Inday siya nakapag-relax at na may sweldo. It needs big budget also. That's why may farming sa school niya na program. Kakamping from Naga asked my help na magpa-opera dito sa Davao due to brain aneurysm. Last 2022 election, binlock ako kasi Lenny siya and close sila. The audacity, siya pa nag-block sa akin. Interest at penalty sa pag-ibig kasi pera ito ng members pero di mapakinabang. Anyway, siya lang yung may output doon sa gabinete na nakatulong sa admin. Naalala niyo yung book na kinainisan ni Risa. Actually, yung mga achievements ni Inday, pinagmamayabang ni BBM as part ng achievement ng administration niya sa DepEd. Ganon. Ang iksi-iksi lang ni Inday na nagsilbing sekretary, Ayun. And then, as a vice president, Inday Sara expanded the programs and made it more efficient yung mga programang niro-roll out ng Office of the Vice President. Office of the Vice President was able to establish satellite offices all over the country. Pero of course, ngayon pinupolitika si Inday, meron siya mga satellite offices na pinasara. Ayan. So, may mga nagtatanong na, ang tawag dito, ano ba yung mga nagawa ni Inday bilang Vice President? I think yung achievement ni Inday sa Vice President, makikita nyo naman may mga accomplishment reports naman yan . Diba? Number na natulungan doon sa magnegosyo taday, number ng mga natulungan sa medical and burial assistance, number ng natulungan sa mga disaster response. These are programs that many of it are programa rin ni Leni Robredo. So ang laban dito, nung panahon ni Leni Robredo at nung panahon ni Inday as Vice President, ang labanan lang dyan, who's more efficient? Who is more efficient? And I would say that Inday is really more efficient than Leni. Si Leni nga, hindi nga niya naisip na magtayo ng mga satellite offices .
para hindi na siya laging lumulusong sa baha. 'Di ba? Ayun. Joey, para sa mga employees and unemployed na di magamit ay ano ba 'yun, paulit-ulit? Sa Naga, almost 1 year halos puro consultation and planning pa din and carless Sundays ang achievement. Some Nagueños have started voicing out concerns, complaints sa new system. Ayun. Alam nyo yung post ng IKEA, parang shading VP Sara. May owl na lampshade, tapos yung caption sa photo is really friend? Tapos sabi, ano yun? If you know, you know. Right after mag-declare ni VP Inday, trending na sa mga pinks. Oo, nakita ko yan. Yung mga ano, no, hindi na natuto. I think nakita ko yan. Eto. Yan ano, yung post ng IKEA. Ayan. Ang kukupal ng mga anti-Duterte, no? IKEA not hesitating to drop shade cause most DDS can't afford them. Kapal ng mukha. Talaga ba? Ayun. Anyway, good luck sa sales ng IKEA. Good luck sa inyo. Pumunta ako sa IKEA, sabi ko, ang cheap namin dito, friend. Literal at literally na hindi kayo mananalo, kaya hanggang ganito na lang kayo. Marami ring ano, no? Marami ring lumaban sa comment section ng IKEA. Ayun. Ayan. Pero ano to eh, sobrang babaw eh, 'di ba? Sobrang babaw. Ayun lang. Then IKEA is off my list, sabi ni AB Duni. Mga DDH, mga anti-China pero nabili ng IKEA na made in China. True. Actually. Ayun. Feeling talaga nito mga kakampings, ang alta nila, lalo na sa mga beauty pageants na vloggers, feeling masyado talaga. Sinong friend na tinutukoy? Hindi, kasi nga 'di ba merong ano noon, parang children's book si Inday, Ang Kaibigan. 'Di ba? Ayun.